sang kalupaan. Diyos na walang kapantay, mabait, lubhang maalam, at puno ng karunungan. Ikaw Ikaw, ang amang tibubos na nangungulilang lubos, amang di matapos-tapos, mawait mapagkupkup sa taong lupat labok. Iyong itulot sa amin, Diyos amang maawain. Mangyaring aming dalitain, hirap, sakit at hilahil ng anak mong ginigiliw. at ikaw, Berheng Maria, ina't hari ng awa ka. Bukod sa tanang sampaga, di matuyot, di malanta, dikit mong kaaya-aya. Ikaw rin po, siya lamang, sede sapiente ang ngalan, lukluka ng karunungan, at kabangkang sinususian ng Diyos sa kalangitan. Tureng walang pangalawa, ni David bunying propeta, bahay na ganitong sinadya, pinamahayang talaga ng ikalawang persona. Ikaw rin, birheng mahal, bituin ng karagatan, mapagaliw sa may lumbay, kuta ng makasalanan, matibay, nakatibayan. Walang kahalilit ng sanlangitang angheles, pinupuring walang patid ng tronos, dominaciones, virtudes, potestades. Imperatriz Regina. Sa Imperatres Namataas. na mataas ng patriarkas, propetas, birheng walang makatulad, bukod sa babaing lahat na nag-iwi sa Mesiyas. E di iba, batis ng misericordya, binabalungan tuwina ng awat mahal na grasya ng bunying tatlong persona. Kami po ay uod lamang sa lupa, ay gumagapang lipos ng dilang kasamaan, birhen kung di mo tutulungan, anong Ang lupa at ang paglalang. okay. Ang lupa at sampo ng langit
hangin at ang himpapawid, hayop isdang nasa tubig, taong hamak na bulisik, may karamdaman at bait. Ano pa't ang balang bagay na di nating natitignan, dapat sampalatayanan ng isang Diyos lamang ang may gawa at may lalang. Dili iba't at siya nga lubos na may manukala ng gawang hindi mahaka, kusa niyang inadhika sa taong hamak na Kaya ngayon ay ang buhay. dapat tayo'y maniwala't sukat sa Santissima Trinidad. Tatlo sa pagkapersonas, isang Diyos na wagas. Ituring Diyos na tunay, walang punong pinagmulan, wala namang katapusan, ganap na kapangyarihan, ganda't Mistulang kaluwalhatian. Diyos na isa, tatlo sa pagkapersona. Walang hulit, walang una. Bait at omnipotensya, para parang maligaya. Na kung sa bilang ng tao, una ang amang totoo, ikalawa ay ang berbo, at ang personang ikatlo, Diyos, Espiritu At Santo. silang tatlo ay lubos, iisa ang pagka-Diyos. Kaya't ang wika sa simbolos, Qualis Paper, Talis Filios, Talis Spiritus Sanctos. Di sa makatuwid baga kung ano ang Diyos Ama, gayon din ang anak niya, siya rin at dili iba yaong ikatlong persona. Misteryong hindi mahaka ninumang pantas na dila. Diyos nga ni palabhasa, puno na may munukala ng lahat niyang ginawa. Kabuong sang sinukuban, itong Diyos ang may lalang, sa kaniyang wika lamang, langit lupa at dila ang bagay na yaring hindi At sa naliban. Genesis na libro, nalalaman ay ganito, nang lalangin itong mundo, nitong Diyos na totoo, kaarawan ng Domingo. Tinutuot
siniyasat ng Santa Iglesyang Dilag, ang sa Hineses na sulat, aniya ay pawang tapat at Diyos Anim na napahayag. araw ay bago nangyayari itong mundo. 10 ng gawin ng tao, nagtahan sa ikapito, itong Diyos na totoo. Ito'y pasunod sa atin ng Diyos na maawain, at kaya ipinagbilin na talimahin at sundin ang Sabado'y ipangilin. Ang langit na kataasan, doon sa kailaliman, nitong lupa ay nilagyan ng impyerno parusahan. Doon ang balang malupit, parurusahang masakit, ng hirap na di maisip, at di totoong umiibig sa Diyos, Hari ng langit. Sa langit na kalamangan, anghelis na karamihan, mga espiritong tunay na walang bakas katawan. Nang Lunes, firmamento siyang ginawang totoo ng Diyos na masaklolo. Pinagbukod naman dito ang tubig sa buong mundo. May pinawang siyang dagat, nasakdal pait at alat. May matabang at masarap, biyayang di hamak-hamak nitong Diyos na mataas. Nang Martes, pinamutihan itong mundong kabilugan, kahoy at madlang halaman, at hayop na bagay-bagay, kalugod-lugod kung tingnan. Sa ginawa rin itong puong wawain, araw-buwan at bituin, madlang talang maningning nakaliw sa tingin. Doon sa Huwebes na araw, ginawa rin niya naman mga hayop, isdang tunay, ibon sa hangin ang tahan, isday sa tubig ang bahay. Nang ganap na walang kulang dito sa asang sinukuban, ginawa rin di naliban
doon sa Biyernes na araw ang ama nating si Ang Adan. tatlo'y nagsang-usapan, ang tao ay gawing tunay, anila'y atin larawan, ang wangisan at bagayan ng kanyang katauhan. Nang mangyari matapos na katawan ng tao baga hinangahan kapag daka do'y siyang pasilit na ng buhay at kaluluwa. At saka pinagwikaan, hayop magtindig ka, Adan. Nagbuhat na kapagkuwan, at doon nga napagmasdan ang paraiso terrenal. Yung praisong lupa, langay at katuwa-tuwa. Dikit na walang kamukha, sa halanganan ay sagana, tili masayod ng dila. Ano pa't ganap na ganap, ligayang walang katulad, lupang lubhang aliwalas, palibhasa'y gawang lahat ng Santisima Trinidad. Doon na sila sa lubos na katuwa ng Diyos na pumal, agad siyang pinanawan nag-isa ng iniwan. Kahit lubos ang ligaya na kinamtan tuwina, ay hindi magaling baga, ang siya ay nag-iisa sapagkat walang kasama. Ano kay nang mapanood nitong maawaing Diyos, alipalay pinanaog, ginawa ng poong Diyos, yadan ay pinatulog. Ang ginawa nga pagdaka ng Diyos na puong Ama, nang si Aday maidlip na, sa dakong kaliwa niya isang tadyang ang kinuha. At ito nga ang isang tadyang siyang hinugot kay Adan ng Diyos na poong mahal, at saka binindisyonan ng kaniyang kamahalan. Pagigig tao ni Eva, si Adan ay ginising na. Adan, hayop, magbangot ka, tingni ang iyong kasama, sa iyo ko ring kinuha. Doon na nga pinagmasdan
masdan ang mag-asawang si Adan. Sila ay pinagbilinan ng ilang katagal lamang mga ito ang palaman. Adan ang iyong asawa, mamahalin mo tuwina, at katawan mo rin siya. Sundin mo anumang ulat tungkol sa gawang maganda. At ikaw naman, babae, sisintahin mong parate. Si Adan na iyong kasi, susundin mo araw-gabi tungkol sa gawang mabuti. Kayo ang panggagalingan ng tao sa santinakpan na hindi nga mabibilang. Dito sa lupang ibabaw magsama kayong mahusay. Iyang mga katuwaan dito at kaligayahan na inyong napagpagmasdan. Kayo'y siyang magtatangan, gawin balang kalooban. Ang kahoy na lahat na naritong may mga bunga, kanin ninyo ang bala na, huwag lamang inyong isa na ang pangalay mansana. Bunga ng kahoy na iyan na aking bilin at bawal, inyong pakatatandaan. Kapag pinagpamahakan, tanto kayong mamamatay. Nang ito ay mawika na ng Diyos na pungama, pumanaw kapag karaka, at kaniyang nilisan na ang dalawang mag-asawa. Sabihin ang katuwaan niyong si ba't si Adan lubos na kaginhawahan ang kanilang kinamtan sa paraisong terrenal. Hindi sila napapagod, walang gutom, at dayok-dok, ginhawang lubos na lubos yaong ipinagkaloob nitong maawaing Diyos. Misteryong hindi mahakan iyong Diyos na dakila ay sa paraiso rin niya ang kahoy doon ay madlang may isang kahanga-hanga. Kumbaga sa katuwiran ang tanang mga halaman
at kahoy ng kabuhayan ay iyong mansana. Naman at kahoy ng kamatayan. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Sa ating pagmamahalan at paglilingkod sa kanino man, tayo'y magdadala ng balita ng kaligtasan. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Sabay-sabay ngang mag-aawitan ang mga bansa. Tayo'y tinuring ng Panginoon bilang mga anak. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Walang sino man ang nabubuhay para sa sarili lamang. Walang sino man ang namamatay para sa sarili lamang. Tayong lahat ay may pananagutan sa isa't isa. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Tayong lahat ay tinipo ng Diyos na kapiling niya. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Hallelujah. Man shall not live by bread alone, but by hallelujah. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Pag-ingatan ninyong hindi pakitang tao ang pagtupad ninyo sa inyong mga tungkulin sa Diyos. Kapag ganyan ang ginawa ninyo, wala kayong matatamong gantimpala buhat sa iyong Ama na nasa langit. Kaya nga, kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipag-ingay pa gaya ng ginagawa ng mga mapagkungwari sa mga sinagoga at sa mga lansangan upang sila'y purihin ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip,
Kapag nagbibigay ka ng limos, huwag mo nang ipag-alam ito maging sa matalik mong kaibigan. Gawin mong lihim ang iyong pagbibigay ng limos at ang iyong ama na nakakakita ng kabutihang ginagawa mo ng lihim ang siyang magbibigay ng gantimpala sa iyo. Kapag nananalangin kayo, huwag kayong tumulad sa mga mapagkunwari. Mahilig silang manalangin nakatayo sa mga sinagoga at sa mga kanto upang makita ng mga tao. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Ngunit kapag mananalangin ka, pumasok ka sa inyong silid at isara mo ang pinto. Saka ka manalangin sa iyong ama na hindi mo nakikita at ang iyong ama nakakakita ng ginawa mo ng lihim ang siyang magbibigay sa iyo ng gantimpala. Kapag kayo'y nag-ayuno, huwag kayong magmumukhang malungkot tulad ng mga mapagkunwari. Hindi sila nag-aayos ng sarili upang mapansin ng mga tao na sila'y nag-ayuno. Tandaan ninyo, tinanggap na nila ang kanilang gantimpala. Sa halip, kapag nag-ayuno ka, maghilamos ka, lagyan mo ng langis at ayusin mo ang iyong buhok upang huwag mapansin ng mga tao na ikaw ay nag-ayuno. Ang iyong ama na hindi mo nakikita ang tanging makakaalam nito. Siya na ang nakakita ng ginawa mo ng lihim, ang siyang magbigay ng gantimpala sa iyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoon sa Kristo.